Noong 2024, binawasan ng Ford Motors ang production ng kanilang F-150 Lightning, ang electric version ng kanilang popular na pickup truck. Bumaba ang benta ng Lightning, partly dahil mas mahal ito kaysa sa gas-powered counterpart nito. Hindi lang ito problema ng Ford. Ang average price ng bagong AV sa US ay nasa $55,000, kaya mahirap ibenta ang mga electric cars. Para sa karamihan ng mga consumer, sa panahong kritikal ang EV adoption para sa ating climate goals. Halos 40% ng cost para gumawa ng electric vehicle ay nasa battery. Kaya, noong 2023, nai-report na naghahanap ang Ford ng mga site sa Virginia o Michigan para sa isang bagong battery plant na makakatulong magpababa ng costs nito. Pero may catch. Ang battery technology na gagamitin nila ay galing sa isang kumpanya na nakabase dito sa Fujian Province, China. Ang kumpanyang iyon ay CATL, ang pinakamalaking battery maker sa mundo. Nagdesisyon ang governor ng Virginia na i-kill ang battery plant proposal sa kanyang estado dahil sa koneksyon nito sa China. May impluensya o control daw ito ng Chinese Communist Party kaya napadepensa ang Ford CEO. Look, ang plant na ito ay wholly owned subsidiary ng Ford kaya napilitan silang maghanap ng ibang site. Ang battery plant na ito ay nasangkot sa mas malaking trade war sa pagitan ng US at China, isang reaksyon sa napakabilis na pag-angat ng electric vehicle market ng China. Sila ang bumubuo ng mahigit kalahati ng lahat ng EV sales globally at sa loob lang ng ilang taon, naglabas sila ng mga magaganda at abot-kayang electric cars sa market. Ang susi sa pag-angat na ito ay ang electric vehicle battery. Sa bahaging ito ng EV, talagang naging dominante ang China sa global market. Kaya, paano nagawa ng mga Chinese companies na gawin ang world's leading EV battery? Kaya ba ng mga US automakers na gumawa ng abot-kayang electric car nang wala ito? Ang unang malaking dahilan kung bakit nagawa ng mga kumpanya sa China na i-develop ang kanilang EV battery ay dahil sa napakalaking suporta mula sa gobyerno. Halos 20 taon na ang nakalipas, papunta na ang China para maging pinakamalaking importer ng langis sa mundo. Kaya, ang pag-electrify ng kanilang car fleet ay makatulong para maging mas energy independent sila, bukod pa sa lumalalang problema sa air pollution sa China. Ang mga syudad, partly dahil sa car emissions. Ang advantage ng EVs ay ang head ng Minister of Science and Technology ay malaking naniniwala dito at ang pakiramdam niya ay hindi kailanman makakakumpetensya ang mga Chinese companies sa internal combustion engine technology. Kaya nagkaroon ng package ng policies na talagang sumuporta sa tinawag ng Chinese government na New Energy Vehicles na nagbibigay ng subsidy sa mga sasakyan tuwing may ibinebenta sila. Pinag-uusapan din natin ang pagkakaroon nila ng murang lupa para sa gobyerno. Nakakakuha rin sila ng mas murang loans mula sa state banks ayon sa isang estimate. Mula 2009 hanggang 2022, nagbigay ang Chinese government ng $29 billion sa anyo ng subsidies, research spending at tax breaks sa EV industry. At simula noong 2009, nagbigay din ang mga local governments sa mga Chinese companies ng instant market sa pamamagitan ng pagko-contract sa kanila para i-electrify ang kanilang bus at taxi fleets. Ang fleet ng Shenzhen na 16,000 bus ay na-electrify ng BYD. Bago ito naging pinakamalaking EV company sa mundo. Para makuha ang mga consumer, nag-offer din ang gobyerno ng generous subsidies kasama ang iba pang benepisyo tulad ng discounts sa charging, favorable parking, traffic congestion-related policies na nakakakuha ng break ang EVs. Ang EVs ay mayroon talagang ibang kulay ng license plate, kahit na very visible ito at may mga tao na nakikita, oh, EV yan! Nakakakuha sila ng special treatment. Pero hindi masyadong maganda ang battery noong unang panahon, kaya pumasok ang Chinese government at nagsimulang magpakilala ng mas mahigpit na standards para sa battery, sinasabi. Well, qualified ka lang para sa credit na ito kung ang battery density mo ay umabot sa ganitong level. Sumabog ang consumer EV sales sa China. At nangyari iyon, gumawa ang gobyerno ng isang mahalagang bagay para protektahan ang kanilang sariling battery industry. Nang gustong ibenta ng mga foreign car companies tulad ng GM at Tesla ang kanilang EVs sa China, gumawa ang gobyerno ng patakaran na kailangan gamitin ng kanilang mga sasakyan ang mga Chinese-made batteries para maging qualified sa consumer subsidies. Inalis ng central government ng China ang consumer subsidies noong 2022 pero nabuo na ang demand. Noong 2024, mahigit kalahati ng new car sales sa China ay electric. Ito ay parang isang mop stock.
Kasi ang mga tao ay talagang mas gusto ang EVs kaysa sa gas car. Ang pangalawang paraan kung paano naging dominante ang mga Chinese battery companies ay sa pamamagitan ng supply chain para sa battery components. Ang uri ng battery na karaniwang ginagamit sa electric vehicles ay tinatawag na lithium-ion battery. Ang mga bumubuo na components ng battery cell ay ang cathode, ang anode, ang electrolyte solution at ang separator. Ang cathode ay karaniwang puno ng nickel, cobalt at manganese. Ang anode ay gumagamit ng graphite. At ang electrolyte ay gawa sa halos lithium salts. Sa nakalipas na ilang taon, nagsimulang kumuha ng ownership stakes ang mga Chinese companies sa mga minahan sa buong mundo kung saan matatagpuan ang mga mineral ito. Kaya sigurado sila kung kokontrolin natin ang production. Then, we come to the price. Ang epekto nito ay kontrolado ng mga Chinese companies ang malaking porsyento ng supply ng mundo ng mga mineral na kailangan para sa batteries. Pero ang talagang kinokontrol ng China ay ang supply chain o ang mga hakbang pagkatapos ng pagmimina. Kahit sino pa ang nagmimina ng mga mineral, ang China ang nagre-refine ng karamihan sa kanila. Ito ang hakbang kung saan ginigiling ng mga pabrika ang mga raw mined materials at kinukuha ang mineral na kailangan mula dito. Medyo polluting ito. Kaya hindi mo masyadong makikita ang refining na nangyayari sa mga developed na bansa. Ang mga Chinese plants din ang gumagawa ng karamihan sa apat na components ng EV batteries. Ang cathode, ang anode, ang electrolyte, at ang separator. At pinagsasama-sama ang mga ito para gawin ang battery cell. Kasi mayroon na silang medyo developed na manufacturing para sa batteries na para sa electronics. Kaya, ang BYD ay isa sa mga halimbawa. Nagsimula sila sa paggawa ng batteries para sa electronics noong 90s at pagkatapos ay pumasok sila sa paggawa ng EVs. Ang US ay hindi kailanman naging player sa battery manufacturing. Historically speaking sa lithium-ion, dati ay Japan at Korea at ngayon ay nalampasan na ng China ang pareho. Ang kontrol ng China sa battery supply chain ay napakalawak na pagkatapos ipasa ng Biden administration ang isang patakaran na nagsasabing hindi hihigit sa kalahati ng mga components o mineral ng battery ang maaring galing sa China para maging qualified sa tax credits, tinatayang 20% lang. Sa kanilang market dominance, nagawa ng mga Chinese companies na manghuna sa mundo sa battery innovation. Sa nakalipas na 2 taon, nalaman ng mga Chinese companies kung paano maiwasan ang paggamit ng dalawang pinakamahal na battery minerals, nickel at cobalt. Ginawa nila ito sa pamamagitan ng pag-innovate sa battery technology na tinatawag na lithium iron phosphate o LFP. Noong 2023, in-announce ng CATL ang isang LFP battery na kayang magpaandar ng kotse ng 370 miles sa loob ng 10 minutong charge. At ang BYD ay nag-develop din ng sarili nilang bersyon ng healthy battery. Ito ay tinatawag na blade battery. Ito ay napakanipis, napakababang blade, pero basically, sinasabi nila na sa paggamit ng shape na iyon, mas maraming batteries ang mailalagay sa parehong espasyo. Kaya sa ganoong paraan, ang parehong laki ng kotse ay makakabiyahe ng mas malayo ngayon. Ang mga LFP batteries ay lumalaking bahagi ng lahat ng EV batteries at halos lahat ng ito ay ginagawa sa China. Pero hindi na magtatagal. Nagtayo na ang CATL ng battery plant sa Germany at may plano silang magtayo ng isa sa Hungary para sa European auto market. At ang Ford ay nakahanap ng lugar para sa kanilang CATL battery plant sa bayan ng Marshall, Michigan. Ang proyekto ay nag-trigger ng investigasyon ng US House. Pero kung matutuloy ito ang magiging unang LFP plant sa US. Lahat ng factors na ito ay nagpahirap na iwasan ang Chinese EV batteries sa global transition sa electric vehicles. Wala bang viable alternative? Wala. Ang LFP technology ay napaka-develop na. Ang battery business ay isang global business at walang alternatives. May ilang concerns tungkol sa kung ang government support ng China sa EV industry ay nagdudulot ng unfair level competition, pati na rin ang human rights at environmental concerns na konektado sa battery supply chain ng China. Nag-i-invest ang US ng sarili nilang government support para buuin ang kanilang battery industry. Tinatansya ng Bloomberg na aabot sa $82 billion ang kailangan ng US para matugunan ang kanilang domestic demand sa 2030. Kaya posible ito sa hinaharap, pero hindi ito makakatulong ngayon. Kung saan, desperately kailangan nating mag-transition sa electric vehicles para maalis ang ating pagdepende sa fossil fuels at ang mga US automakers ay nahihirapan magbigay ng abot-kayang options sa mga consumers.
Kaya, sa ngayon, kailangan nating magdesisyon kung ang ating pagnanais na panatilihin ang ating distansya sa China ay mas mahalaga kaysa sa ating layunin na maging electric.